Breaking news! Philippine Navy hinamon ang mga barkong pandigma ng China na iligal na nagsasagawa ng drills umano sa West Philippine Sea. Samantala, China takot na takot, tinutukan daw umano ng Philippine Marines na nakatalaga sa BRP Sierra Madre ng baril. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, hinamon naman ng Philippine Navy ang binansagan nitong illegal na pagsasagawa ng Chinese Navy unilateral drills sa Escoba o Sabina Shoal sa gitna ng patuloy na presensya ng Philippine Coast Guard. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Sabina Shoal o Escoba ay yan umano ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya wala umanong karapatan ng China na magsagawa ng unilateral drills mismo sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na hindi ito nagpapaalam o mayroong pahintulot sa gobyerno ng Pilipinas na pwede umano silang magsagawa ng unilateral drills sa Escoba o sa Sabina Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng bansa. At ayon pa nga, sinabi pa ni Commodore Roy Benson Trinidad, ang Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, na ang People Liberation Army Navy ay naglunsad ng mga hovercraft o aircraft na nagsasagawa umano ng mga maniobra sa dagat nito lamang Lunes. At ayon pa dito, sinubaybayan at hamunin ang lahat ng kanilang mga aksyon sa Sabina Shoal, sabi umano na Trinidad sa isang regular na press briefing sa Camp Aguinaldo. Dagdag pa ni Trinidad na walang karapatan ang People's Republic of China na magsagawa ng mga drills nito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pagsasagawa ng ehersisyo sa loob ng exclusive economic zone ng bansa ay hindi autorisado sa ilalim ng UNCLOS at bawal po, he also said, referring to United Nations Convention of the Law of the Sea. Nilalabag ng China ang international na batas. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, hindi daw umano ito susundin na bansa ng China ang international na batas o ang arbitral ruling na siya umano ang nag-aproba na ang Sabina Shoal at Escoba Shoal ay pasok pa sa exclusive economic zone ng bansa at wala ho umano karapatan ang pag-aangkin umano ng China sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Walang legal na batayan ang patuloy na pag-aangkin ng China. At ayon pa dito, ang Escoba Shoal ay bumagsak umano sa 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. At ayon pa dito, nagsisilbiling tagpuan na mga sasakyang pandagat ng gobyerno na nagsasagawa umano ng mga misyon muling pagsusupply para sa BRP Sierra Madre na nakagrounded umano kalapit ng Ayungin Shoal o Sukin Thomas Shoal. Gayon din ang Philippine Coast Guard na nagpapanatili ng patuloy na presensya sa gitna umano ng mga ulat ng mga aktibidad ng reclamation doon. Gayon pa man, ang presensyang ito ay sinalubong ng hinala mula sa China kasama mo ng state media nito na nagsasabing ang Pilipinas ay epektibong gumagawa ng isang quasi-military grounded sa barkong Sierra Madre. Dayon pa dito, walang karapatan ang China na pakialaman umano ang Pilipinas kung anuman ang gagawin sa BRP Sierra Madre dahil yan umano ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa at yan umano ay teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kaya kung anuman ang dapat na gawin ng Pilipinas ay wala na hong karapatan ng China na makialam pa dahil yan ay pag-aari pa ng Pilipinas. Nais po ng bansang China na hayaan na lang mabulok ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na isa sa mga tanda na yan ay isa pa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, oras na matanggal na ang barkong Sierra Madre sa Ayungin Shoal, maaari na umanong sakupin ng China ang Ayungin Shoal na pilit umano inaangkin ito. At ayon pa dito, iginigit ng Beijing ang soberanya sa halos buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea kahit na nasabing pag-aangkin ay epektibong napawalang bisa ng isang internasyonal na tribunal na desisyon noong Hunyo 2016 na mula sa isang kasong isinampa ng Maynila noong 2013. Kaya walang legal na batayan ang patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya maraming bansa din umano ang umalma sa patuloy na panghihimasok umano ng China sa mga teritoryo na mga kalapit nitong bansa. Hindi lang umano ang Pilipinas dahil halos na nakapalibot sa China na mga bansa ay kalaban nito. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Philippine Navy ay nakikipaglaban sa illegal na mga drills ng mga barkong pandigma ng China sa South China Sea. Kamakailan
ang Carbenson Carriage Strike Group kasama ang Philippine Navy ay nagtapos ng mga joint drill sa South China Sea habang pinagmamasdan ng isang barkong pandigma ng People's Republic of China Army ng China ang Plan Frigate na nag-aangkin ng bagamat nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone na sila ay gumagawa lamang ng legal na aktibidad sa kanilang teritorial na dagat. Ang Philippine Navy ay aksyonaryo sa mga hakbang ng China na ito ay para ipakita ang kanilang pagsalungat sa mga di-legal na gawain ng China sa nasabing lugar. At ayon pa dito, ang pagsasagawa ng ehersisyo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng isang bansa ay hindi otorisado kung ito ay labag sa mga kasunduan ng United Nations Convention Law of the Sea o UNCLOS. Ang Exclusive Economic Zone ay ang legal na konsepto na nagbibigay sa isang bansa ng karapatan sa mga likas na yaman at pagpapatakbo ng mga ekonomiya sa nasabing lugar. Subalit, may mga limitasyon sa mga aktibidad na maaaring isagawa ng ibang bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansang Pilipinas. Batay sa UNCLOS, ang Exclusive Economic Zone ay may layong 200 nautical miles mula sa coastline ng isang bansa. Sa loob ng Exclusive Economic Zone, ang bansa ay may soberanya, ay may eksklusibong karapatan sa pag-explore at paggamit ng mga likas na yaman. Ngunit hindi ito nagbibigay sa kanila ng autoridad na gawing libre at pagsasagawa ng militar o iba pang aktibidad ng ibang bansa sa kanilang Exclusive Economic Zone na maaari magsagawa ng pagsusuri sa seguridad at paglabag sa soberanya ng bansa na may-ari ng Exclusive Economic Zone. Kaya ang China, illegal ang mga pag-aangkin at paghihimasok nito sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na pasok pa sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ikaw kababayan, ano masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon naman sa balita, ang Philippine Marines na sakay umano ng BRP Sierra Madre sa Second Tomalsol ay inuulat na inilabas umano ang kanilang mga armas habang ang mga bangka ng China Coast Guard ay lumapit upang kumuha ng mga pakiti mula sa isang resupply airdrop. Sinabi din ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas nitong linggo na mga Chinese Brigade Bohol ay inflatable boat ay naharang ang isang area resupply drop na nakalaan para sa mga marine na sakay umano ng BRP Sierra Madre sa Second Tomasol. At ayon pa sa actual footage nakuha ng video ng isang marine sa BRP Sierra Madre, sinira ng China ang isang pakiti ng pagkain ng Philippine Marines na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Grabe na umano ang ginagawa umano ng China sa mga teritoryo na paghahari ng Pilipinas. Pagpapakita lang ito na kawalang respeto sa mga Pilipino ang ginagawa umano ng China sa mga teritoryo na paghahari ng Pilipinas. Pati airdrop resupply mission, mga pagkain ay sinira ng mga enchik. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, pinalabas pa umano ng China na tintukan umano ito ng baril ng Philippine Marines na nakatalaga umano sa BRP Sierra Madre. Sinabi pa ni Armed Forces of the Philippines Chief Staff Romeo Bronner Jr. na ipinakalat ng mga Marines ang kanilang mga armas bilang precautionary measure sa pagtatanggol sa sarili. At ito mano ay bahagi ito ng rules of engagement na sa tuwing makakakita ka ng mga mapipintong banta na darating sa iyo ay pinakamahusay na maging handa. Sinabi umano no Bronner. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.